si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ito na. Ito na ang mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Presyo ng bigas bumaba na ayon sa Department of Agriculture. Ronda Pilipinas. Pagtatayo ng reservoir type dam sa lahat ng major rivers river basins, inirekomenda na ng NIA. Ronda Pilipinas. Dating PNP chief at ngayon senador Bato de la Rosa, suportado ang pagmamayari ng semi-automatic rifles ng mga sibilyan. Ronda Pilipinas. At balita sa iba yung dagat, 5 katao patay sa pagbagsak ng eroplano sa Tennessee, USA. Ronda Pilipinas. Showbiz, mahigit 100 empleyado nawala ng trabaho sa pagkawala ng noontime show na Tahanang Pinakamasaya. Ronda Pilipinas. Samantala sa ating balitang sports naman, Taguig City Generals na first blood ang Game 1 ng NBL Chairman's Cup Finals. Ronda Pilipinas. At mamaya, kulang na tulog. Nakakaliit nga daw ba ng utak? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Pilit ka bang pinasasama ng pulis dahil sa nasaksihan mong krimen? Nako, NBI! Nako, bawal ito! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Yon! Ang init ng panahon. Summer na summer. Summer body na ba kayo meron? Meron na ba kayong summer body dyan? Kayo ba'y nag-aerobics at nag-exercise sa umaga? Uy, ito medyo mainit yung balita ito. Meron 3 na lang daw yata Tama ba? 3 na lang na transgender dyan sa Nathai. Ang Pilipino ito na iniimbestigahan dahil may kinalaman umano ito sa pambubugbog ng mga Thais. Mamaya, baka babigyan namin kayo ng karagdagang detalye regarding that. Viral na po ito ngayon. May kinalaman po. 4 ito. Ngayon, 3 na lang. 3 na lang na transgender na Pilipino ang iniimbestigahan. Tungkol yan. Bibigyan namin kayo ng detalye. At siguro, tingnan natin kung merong ang embassy doon sa Thailand ng Pilipinas at lalong-lalo na ang DFA. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Live na tayo sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. And of course, live din tayo sa DWIZ News FM sa lahat ng regional stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Ako ang iyong magiging tagapagbalita ngayong araw na ito. Ako si Dennis. Yan! Ako si Dennis Antenor Junior. Ronda Pilipinas. Samantala, sa detalye ng mga balita natin, pinawi ng Department of Agriculture o DA ang pangamba ng publiko na sisirit pa ang presyo ng bigas sa merkado.
O tama ba to mga taga-NFA? Ito'y matapos maitala ang mataas na rice inflation itong Pebrero. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, hindi dapat ika-alarma ang naturang rice inflation dahil sadyang mababa ang baseline nito. Ronda Pilipinas. Noong nakaraang taon, batayan niya sa monitoring ng ahensya, bumaba na sa 2 pesos hanggang 3 pesos ang kada kilo ng bigas sa bansa noong buwan ng Enero. Ayon yung ibinaba at naglalaro na lamang sa 49 pesos hanggang 50 pesos ang regular at well-milled rice ngayon. Kaugnay nito, kumpiyansa ang ahensya na bababa pa ang presyo ng bigas sa sandaling magsimula ang peak harvest season ngayong buwan hanggang sa Abril. Ronda Pilipinas. Magandang balita yan. Magandang balita yan di ba? Mga taga-NFA. Umabot na sa 180 million pesos ang naitalang pinsala ng El Nino sa mga maisan sa Region 2, Cagayan Valley. Ayon kay DA Region 2 El Nino Action Officer Paul Vincent Balao, mahigit 270 hektarya na ang maisan ng totally damaged, habang 8,700 hektarya naman ang bahagyang napinsala. Samantala, sa bilang na ito ay 10% lamang o halos wala na ang naaning mais o wala nang naaning mais sa nasirang taniman na yan, habang kalahati lamang ng kabuang tanim ang naani sa partially damaged na maisan. Para naman mabawasan ang epekto ng El Nino, sinabi ni Officer Balao na patuloy ang cloud seeding operations sa ibang bahagi ng Cagayan Valley. Kasabay nito ay umaasang opisyal na makakapag-ani pa rin ang Cagayan Valley ng 1,000,000 metriko tonelada sa kabila ng El Nino o anumang kalamidad. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. Batas na lumikha sa NFA, planong amyendahan sa Senado. Tungkol ba yan sa binenta nila? Paloy natin ang report ni Patrol 19 Selly Ortega Bueno. Ate Selly, go! Ate Selly, go! Yes, Go. kung kailangan handang paamyandahan sa Senado ang batas na lumikha at naglalatag ng mandato ng National Food Authority o NFA. Itinihag ni Senator Amy Marcos makarang igiit na itutuloy pa rin ang isasagawang sariling imbestigasyon ng Senado sa pagbebenta ng NFA ng bigas sa paluging presyo sa pinaburan na 2 traders. Ayon kay Senator Marcos, kahit papuspusan na ang investigasyon at aksyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurela Jr. hinggil nga dito sa panibagong kontrobersya na kinasasangkutan ng NFA, at kahit din umaksyon na ang Office of the Ombudsman, magsasagwa pa din ng sariling investigasyon ang Senado. Rerepasuhin nila sa Senate ang papel ng NFA sa rice industry at gayon din nila nga alamin kung bakit ito ay naliligaw ng landas dahil laging nasasangkot sa mga kontrobersya. Pinuri naman ni Senator Marcos, Secretary sa mabilis na aksyon laban sa NFA officials na sangkot sa pagbibenta ng bigas. Kailangan anya ng makatotohanan ng investigasyon para matukoy ang masterminds at mapanagot sa tinawag niya na scam. Sina Senator Amy Marcos at Cynthia Villar ang naghain na magkahiwalay na resolusyon para nga imbestigahan ng Senado ang pagbibenta ng NFA ng imbak na bigas para sa transparency, accountability at kumpiyansa sa operasyon ng NFA. Ito sa Patrol Ate 19, Selly. Yes. Na-miss kita eh. Ate Selly, medyo mahaba-haba yung ano yan kasi 100 plus ang pinag-uusapan natin na empleyado ng NFA yung patatawag dyan kung sakasakali. Oo, okay lang. Hindi naman siguro lahat. Siguro yung pinaka-top lang na mga officials ang ipapatawag dito ng Senado. At isa nga sa mga inirekomenda ni Senator Cynthia Villar, ofera na daw na magandang retirement para ma-abolish na lang daw itong naturang tanggapan. Dahil nung kanyang inaaprubahan yung rice tarification law, mismong ang Department of Finance daw ang nagsabi na gusto niyo po ipa-abolish na lang daw itong NFA. Sabi naman ni Senator Cynthia, di pag ako nagpa-abolish yan, araw-araw binabakbakan na ako sa social media. Kaya daw kanyang naging recommendation, bigyan lang nga daw ng retirement package para nga daw maubos yung mga empleyado at mawala na nga daw itong
NFA na sa gayon ay hindi nga daw siyang masisi. Sana isa sa mga mabulgar dyan, Ate Sally, yung iilang trader na bumili ng bigas. Oo, napakaswerte naman. At ang Correct. balita, di ba binenta lang na magkano? 23 pesos per kilo. Tapos ay, naibenta ng binenta daw nitong 50 something, 52, 50 pesos per kilo. Oo, 52 daw. 52, edi, my God. Nalugi ang NFA, paldo-paldo naman ang kinita nung dalawang traders na yon na napakaswerte. Oo, kaya So, nga, yun. ang tanong dyan ay, hindi ba kayo lugi dyan? Hindi ba kayo lugi dyan? Oo nga naman, nakakaawa naman. Di ba? Oo. Baka naman luging-lugi kayo niyan. Imagine, nabili nyo ng 23, tapos binenta nyo ng 52. Oo nga, naku, wala man lang sa market price na 62 pesos. Correct. So, ang crucial dito sa pagharap, yung mga nag-decide na mga taga-NFA at itong dalawang trader, rice trader na ito na napakaswerte naman nila Oo. dahil sila yung napili at pinagbentahan pa nga sa paluging presyo. Iyo. So, ito nga, nakakagulat. Parang ang tagal ko na nagko-cover ng Senate, ilang beses lang naimbestigahan itong NFA, paulit-ulit na lang. Oo, totoo yan. Oo, di ba? Oo, totoo yan. Ang dami-dami ng kontrobersya dyan sa NFA talaga. Ang problema kasi, bilyones ang pondong binibigay sa kanila para pambili ng bigas. Correct. Pero ngayon, di ba, hindi na nga sila inalaw na mag-import. Ang papel na lang nila, bumili ng bigas sa mga magsasaka. Correct. Pero, nagganyan pa rin. Na-involve Oo. pa rin sila sa katiwalian. Oo, buffer stock na nga lang eh. Di ba, Ate Sally, ang hinahawakan nila, Correct. buffer stock na lang. Oh, ay nako. Ay, So, nako. ano ba dapat gawin dyan? So, aabutin pwede ba ng ano yan, Ate Sally? Aabutin ng ano yan, Semana Santa. Sigurado yan. Yung pag-iimbestiga na yan, mahaba-haba yan. Oo. Oo, kaya lang yung Semana Santa, bakasyon na yung mga senador. So, pero Ayun sabi na. naman Senator Cynthia Villar, ang chairman ng Committee on Agriculture and Food, kahit daw naka-break ang session, Yun. dahil magbabalik ang session end of April na, handa siyang ipagpatuloy yung Yun. investigasyon ng Senado. Yun. Kung kailan ito sisimulan, wala pa nakaschedule. Tingnan namin kung next week ay mauumpisahan na ni Senator Cynthia Villar ang pag-iimbestiga sa panibagong kontrobersya sa National Food Authority. O yun. Ate Mula Sally, dito sa at Senado, isa na lang ang tanong. Kumusta na yung ilan na yung sumusuporta kay Senate President? Kasi may mga chismis na naman eh. Oo nga, paulit-ulit. Oo, Kaya oo. nga gumawa nga daw sila ng statement of support para magkaalaman. Oo. Ano pa ba ang sumusuporta sa Oo. leadership ni SP Mig-Zubiri? Oo. Pero lumitaw naman na majority, suportado yung pinaka-latest, 14. Pero Oo. meron kasing nakalipat, merong out of the country. Ang isang out of the country, Oo. si Senator Chis Escudero. So may mga pasabi daw ng intention na pipirma rin. So, Oo. hinihintay natin Yun. kung sino yung madadagdag. Pero, Mm. yung grupo ng mga senador na napabalita nito, yung mga plotter, Oh, yes, yun yes. mga hindi pa pumipirma. Iyon. Oo. Tingnan na lang natin. Diba, ang napabalita, ang papalit daw Senator Jingo Estrada, Estrada, and then oo. para ang mga nasa part doon ni Senator Jingo, yung si Senator Cynthia Villar, Senator Rafi Tulfo. Pero Senator Rafi Tulfo, pumirma na. Tapos, si Senator Mark Villar, pumirma na rin. So, ang hinihintay natin, Senator Bong Revilla, hindi pa rin pumipirma. Pero doon sa interview natin sa kanya, handa naman daw siyang pumirma. Basta't ipakita nga daw sa kanila yung kopya ng statement of support para sa leadership ni Senator Mig Zubiri. Mamaya, support, mukhang may press conference si SP Zubiri. So, ating tatanong kung nadagdagan na ba yung 14. Kasi doon sa 14, kasama si SP Zubiri doon eh. Syempre, So, ibig sabihin, 30. pang-14 siya, tama. Oo, pang-14 siya. So Yun. mamaya, magbibigay tayo ng update Sige, kung sige. may nadagdag na doon sa mga pumirma. Pero sabi ni Senate President Pro Tempore Loren Garda, siya yung kauna-unahan na pumirma doon sa statement of support para Yun. sa leadership ni Senate President Zubiri. Iyon. Okay, mula dito sa Senado, back to you. Live po nagre-report mula dyan sa Senado si Ate Sally Ortega Bueno. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pagka may mga ganyan mga chismis, lahat naman talaga yan, lalong-lalo na yung Senate presidency. Lahat naman talaga yan nagsisimula sa chismis. Kapag ikaw ang Senate President, dapat medyo handa ka sa mga ganyan. Ayan. Yung iba dyan eksperto na. May alam ako na chismis. Wag na. Tuloy ang mga balita. Ronda
Pilipinas. Kasunod ng desisyon ng Department of Education na bumalik sa lumang school calendar, nanawagan ng isang advocacy group na sa ahensya na tiyakin ang komportabling learning environment para sa mga estudyante. Ayon sa Philippine Business for Education o yung tinatawag na PBED, kailangan ng mga mag-aaral ng fixed na hindi pa bago-bagong mga schedule. Git pa ng PBED, dapat na maging stopgap measure lamang o pantapal ang bagong school calendar sa mga isyong kinakaharap ng kasalukuyang academic schedule. Para nila matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, unang kailangan masiguro ay ang kakayahan ng mga classroom sa matinding init o bagyo at sapat na transportasyon para sa mga ito. Ronda Pilipinas. Ang hugot naman ng Department of Education dyan, may hawak silang data. Oo, survey na karamihan sa mga magulang ay gustong bumalik sa dating school calendar. Oo, hawak po nila yung data na yon. Hingi na lang tayo ng kopya at pag-aralan. Samantala, magpupulong ngayong araw, ayan na, ang National Food Authority Council upang magtalaga ng mga taong ipapalit sa mga nasuspending tauhan. 100 plus yun. Ito'y upang matiyak na tuloy-tuloy na maging operational ang mga bodega ng ahensya sa buong bansa ngayon sa panahon ng anihan. Sinabi ni Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa na sa ngayon ay merong 1,054 na mga tauhan ng NFA Central Office at sa mga field offices. Titiyakin din niya na sa mga susunod na ranggong mga tauhan sa mga field offices na tuloy na magiging bukas ang mga bodega sa pamimili ng palay ngayong panahon ng anihan. Una nang inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na siya muna ang pansamantalang mamumuno sa National Food Authority. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tagal tayo ng isa pang report. RBH7 target pagtibayin ng Kamara ngayong araw. Talagang hinahabol talaga nila yan yung Holy Week. Sige, tingnan natin. Alamin natin ang report ni Patrol 11 Tina Nolasco. Tina, go! Planong pagtibayin na ng House Committee of the Whole ngayong araw ang resolution of both houses o RBH7 para sa isinusulong na pag-amyenda sa economic provision ng 1987 Constitution, partikular ang Article 12, 16. Ayon kay Committee Floor Leader Mandaluyong City Representative Neptali Gonzales II, naging mabusisi at narinig na ang posisyon ng iba't ibang ahensya at sektor sa loob ng 5 araw na deliberasyon sa plenaryo ng Kamara. Habang ngayong araw ay muli naman itong isasalang sa deliberasyon kung saan inaasahan ani Gonzales na iikot na ito sa bagong mga isyu at haharap ang iba pang imbitadong resource persons. Dagdag pa nito, oras na mapagtibay ang resolusyon ngayong Miyerkules, gagawa na ang House Secretariat ng Committee Report na pagtitibayin din. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Inirekomenda ng National Irrigation Administration o NIA na dapat magkaroon ng reservoir-type dams sa lahat ng major river basin sa bansa. Agree. Ito ay ayon kay Engineer Eduardo Eddie Guillen, NIA Administrator, ay upang makaipon ng sapat na tubig sa panahon ng tagtuyot. Gayon din para mapigilan ang pagkakaroon ng baha tuwing La Nina. Sa kabila nito, kumpiyansa si Engineer Guillen na dadami pa ang ani, lalo na't 60% na ng mga sakahan ng nasa ilalim Irrigation Master Plan ng napatubigan na ng ahensya. Sinasabi na po ng NIA, magtayo tayo ng reservoir-type dams para during La Nina, hindi tayo namumblema sa baha, namimitigate natin yung baha. Nagkakaroon pa po tayo, nakakaipon tayo ng tubig, nagkakamitin natin pag El Nino. May irigasyon tayo, meron pa po tayong power generation, meron pa po tayong aquaculture. So, ang dami pong pwedeng magawa. Ang solusyon po talaga na to, lahat dapat ng major river basins natin, dapat merong reservoir-type dam. Magastos yan, Direktor o administrador. Kampante naman ng NIA official na maayos pa sa ngayon
ang ani, lalo na sa mga irrigated area dahil sa mga inilatag na alternatibong harvesting procedure ng ahensya. Meron kaming sinasagawa din na yung tinatawag naming alternate wetting and drying technique na kung saan nakakatipid po kami ng around 20 to 30% ng tubig. Kaya paparami po yung ating napapatubigan. So far naman po ay okay naman yung yield ng ating mga farmers ay sapat naman po at napunuan pa yung mga hindi nataniman. Yan po tinig ni Engineer Eduardo Eddie Guillen, NIA Administrator sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, tinatayang 40 probinsya ang makakatagtuyot sa pagtatapos ng Abril. Ito ang inanunsyo ni Analisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Solis, 13 probinsya ang maaaring makaranas ng dry conditions habang 25 lalawigan naman ang posibleng tamaan ng dry spells sa pagtatapos ng Abril. Kaugnay nito, inanunsyo ng Pag-asa na posibleng maranasan ng dry conditions sa mga lugar sa Mindanao habang inaasa magkakaroon ng dry spells at tagtuyot sa iba pang bahagi ng bansa. Ngunit, hindi pa inilalabas ng Weather Bureau ang listahan ng mga probinsyang tatamaan nito. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. PBBM ibinida ang nilagdaang free trade agreement sa Australia at New Zealand. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nilagdaang second protocol ng Pilipinas sa ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement sa kanyang intervention sa plenary session ng ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne. Sinabi ni PBBM na dahil sa pangyaring ito ay patuloy na matutugunan ng nasabing agreement ang iba't ibang challenges sa pagnenegosyo. At pinuri rin ng Pangulo ang region-to-region efforts na nalalayong paigtingin pa ang supply chain resilience, pagpapalawak ng trade at investment inclusivity at sustainable development. Kumpiyansa rin si PBBM na magbibinipisyo raw sa nasabing protocol ang iba't ibang mga negosyong lalo na yung mga maliliit dahil makatutulungan niya ito sa pagpasok nila sa international trade at gayon din sa pag-access nila sa merkado at maging sa global value chains, gayon din sa pagtataguyod ng e-commerce. Samantala, welcome din kay Pangulong Marcos ang binuong Southeast Asia Economic Strategy na ikakasa hanggang 2040 ng Australia kung saan nakapaloob dito ang mga plano para sa pagpapalawak at pagpapalalim ng economic ties ng ASEAN at Australia. Mula rito sa Melbourne, Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Maraming salamat, Gilbert. Anong oras na? Inaantok ka pa ba? Baka wala kang tulog. Baka wala kang tulog. Eto, kulang na tulog. Ano oras ba ako nagising kanina? Mag-aalas 5 na rin. Nagising ako ng alas 3 ba? Alas 2 yun, alas 3. Nagising ako. Ano ba date ngayon? Ha? Anong date ngayon? 6 na? Bakit kaya? Sino kaya nag-iisip sa akin? Sino ba hindi ko nabayaran? Dumaan yung sweldo, baka meron akong hindi nabayaran. Okay. Kulang na tulog. Nakakaliit nga ba ng utak? Tara, patunayan natin yan sa Let's Prove It. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Madalas ka bang puyat o kaya naman maikli lamang ang iyong tulog sa isang araw? Hala, nakakaliit daw yan ng utak. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Ayon sa sleepeducation.org na ang kulang o maikling tulog ay nagkakaroon ng pag-urong sa isang bahagi ng kanilang frontal cortex. Nagkaroon din sila ng pagkasira sa 3 iba pang bahagi ng utak na involve ang reasoning, planning, memory at problem solving. Dagdag pa ng ScienceDaily.com na ang pagtulog ay tinaguriang the brain's housekeeper, kung saan nga nire-repair at nire-restore nito ang utak. Kaya naman kung kulang o maikli ang iyong tulog, hindi agad nagkakaroon ng full recovery repair ang utak. O sa mga nagpupuyat dyan, iwas-iwasan nyo na para hindi lumiit ng tuluyan ang inyong utak. Parang nabitin, lumiit ang inyong
Never mind. Basta huwag kayo magpupuyat, ha? Huwag kayong magpupuyat at saka dapat kayo ay sports-minded. Dapat meron kayong sports. Eto, pakinggan nyo to. Mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong sports? Sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang mga live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo? Download ng Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can also watch sa arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports, keep it fun, game responsibly. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Oy, malapit na yan ha, yung pangakong di na pa ako DWIZ Promise Tracker 2024, okay? Ang programa po na yan ay tatanungin natin yung mga kandidato na ibinoto natin o yung mga binoto ng tao kung na-deliver na nila yung kanila mga pinangako. Okay? Mabigatin yung aming first guest dyan, ha? Si Joe Biden. Nagko-coordinate pa kami. Basta abangan nyo. Maganda yung aming first guest dyan sa ating pangakong di na pa ako DWIZ Promise Tracker. Tuloy ang mga balita! Ronda Pilipinas. Muling pinarangalan ng DWIZ 882 ang flagship radio station ng Aliw Broadcasting Corporation sa 45th anniversary celebration ng Metro Bank Foundation Incorporated o MBFI na may temang A Heart That Serves. Iginawad sa DWIZ Partners in Employment Advocacy, the Partners in Empowerment, Advocacy, and Commitment to Excellence o Peace Award sa Marquis Events sa Place sa Bonifacio Global City, Taguig City noong Pebrero 9 po yan nangyari. Ito'y bilang pagkilala sa patuloy na kontribusyon sa pagtataguyod sa bansa para sa mga marginalized sector. Personal na tinanggap ni Bossing, ni ALC Chairman and CEO D. Edgar Cabangon ang parangal mula kina Metrobank Foundation Executive Vice President Philip Francisco D. at GT Capital Holdings Chairman Francisco Sebastian. Kasama rin sa pinarangalan ang higit sa 30 iba pang mga institusyon at individual ng Peace Award. Kakibat ito, umaasa si Ginoong Aniceto M. Sobrepeña, Pangulo po ng MBFI, na gagamitin ng mga ito ang parangal upang patuloy na isulong ang kanilang magandang advokasya. Samantala, ginawaran din ng Award for Continuing Excellence and Service o ACES Award ang ilan pa mga personalidad gaya ng mga sundalo, pulis, journalists, guro at iba pa bilang pagkilala naman sa kanilang puso o pagmamahal sa serbisyo na nakakatulong sa iba. Ronda Pilipinas. Maraming salamat po sa Metrobank Foundation sa award na yan. Kami po'y masayang-masaya sa pagkilala po na ginawa nyo para po sa lahat po ng mga bumubuo po ng DWIZ Aliw Broadcasting Corporation. Again, maraming salamat po. Taga po tayo ng isang report. Pangulong Marcos nagpasalamat sa Australia sa solidong suporta sa Pinas at sa ASEAN. Alamin natin ang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Muling nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Australia sa patuloy na suporta sa pagsunod sa batas, partikular sa UNCLOS at gayon din sa 2016 Arbitral Award, hindi lamang sa pamagitan ng timely statements daw ng suporta kundi pati na rin sa pamagitan ng pagpapalakas ng kakayahan at mga inisyatibo upang palakasin pa ang pagpapahalaga sa pandaigdigang batas. Sa kanyang intervention sa plenary session ng ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne,
Malugod na sinabi ng Pangulo na patuloy na sinusuportahan ng Australia ang lahat ng mga mekanismo na pinangungunahan ng ASEAN sa loob ng 50 taon. Hinikayat din ng Presidente ang Australia na magpatuloy sa aktibong pakikipag-ugnayan sa ASEAN sa pamagitan ng pagpapalakas ng tiwala, pag-iwas sa digmaan at paglutas sa mga alitan sa rehiyon. Anya, patuloy na ginagampanan ng Australia ang positibong papel nito sa pagtiyak ng kapayapaan sa rehiyon at gayon din sa Indo-Pacific region. Nakitaan niya ng lahat kung paanong sinusuportahan ng Australia ang bawat isa sa mga kapitbahay nito sa pamagitan ng mga programa na angkop sa pangailangan ng bawat bansa para sa pangkalatang layunin ng ekonomikong ng kapitbahay o kaalyado nito. Mula rito sa Melbourne, Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Ay, hindi pa pala umuwi si Perdes. Ay, si Gilbert. Nandun pa sa Melbourne. Sana all. Ay! Isa ba kayo sa mga naka-experience na mawala ng Facebook? Sino mga napraning? Taas ang kamay. Sabi ng Facebook, and we're back. So sorry for those who were unable to access Facebook earlier today. Di ba? Alam nyo ilan ang comments? Ang comments ay 78,900. Yung iba mga Pilipino mga siraulo, yung ibang Pinoy nagagalit Yung iba nang-aasar pa Sige, tanggap pa tayo ng isa pang report. Ito ho, balita ho ito kahapon, na ospital ang dating unang ginang Imelda Ramos, Imelda Marcos, medyo malungkot Alamin natin kung ano ang pinaka-latest. Patuloy po daw na tinututukan ng kalagayan ang kondisyon po ni dating unang ginang Imelda Marcos. Nasa report po na yan si Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, ano daw ang latest? Medyo maayos na daw yung kalagayan ni dating unang ginang Imelda Marcos. Ayon kay Senator Amy Marcos, wala nang lagnat ang kanyang ina. Gayunman, wala pa anyang abiso kung makakalabas na ng ospitala ang dating unang ginang. Naka-confine ngayon sa hindi tinukoy na paggamutan si dating First Lady Imelda Marcos dahil sa pabalik-balik nga na lagnat at ubo. Gayunman, sinabi na mild pneumonia lang mayroon ang dating unang ginang. Mag-95 anyos na ang dating unang ginang sa July 2. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Yun naman importante, maayos na yung dating unang ginang. Samantala, isa pa pong report. Menstrual products isinusulong na gawing tax-free. Alamin natin ang report ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina! Nais ni Ako Ilocano Ako Party List Representative Richelle Singson na wag nang buwisan ang mga produkto para sa buwan ng dalaw ng mga kababaihan kasabay ng pagdiriwang ng Women's Month sa Kamara. Kabilang narito ang napkin at tampons na sa kasalukuyan ay mayroong value-added tax o VAT. Git ni Singson, ang pagbubuwis kasi sa mga nasabing produkto ay pabigat sa mga kababaihan at discriminatory. Kaya't kung gagawin niya itong exempted sa buwis, matitiyak accessibility at abot kayang presyon ng mga ito. Habang bukod pa ito, iminungkahi rin ng mamabatas na magkaroon ng mga patakaran o legislasyon na magsusulong ng kalusugan at kapakanan ng mga babae. Tulad na lamang ng pagkakaroon ng flexible working hours, remote work options at paid menstrual leave. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, gilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Isang report mula sa probinsya. 5 million peso access road sa dinangalan ng Aurora. Pinondohan ng DILG. Ayun. Parang ano nangyari doon? Alamin natin ang report mula kay Johnny Gole. Kuyang Johnny, go! Yes, bossing dinig naglaan nga ng halagang 5 million pisong pondo itong Department of Interior and Local Government o DILG para dito sa road concreting projects ng farm to market roads dito sa Barangay Paltik sa bayan ng Dinggalan sa Aurora. Ayon dito kay Renner Buenso Siho, ang DILG Provincial Officer, sa nasabing lalawigan ng nasabing pondo ay nagmula sa Local Government Support Fund, financial assistance to LGU
para sa road concreting dito sa Sitio Yacal 3, Nara at Mulawin dito sa nasabing bayan. Layunin nitong nasabing proyekto ayon sa opisyal ay upang magkaroon ng mahusay at maayos na access road ang mga mamamayan lalo na itong mga magsasaka sa nasabing lugar upang mapabilis nilang madala sa pamilihang bayan ang kanilang mga agricultural produce. Madali ring madala ng mga residente sa lugar kung sakaling magkaroon ng emergency o pagpapagamot nitong mga pasyente dahil maayos na nalansangan. Higit sa lahat, magkakaroon ng bagong mabubuksang negosyo na siya namang magdudulot ng paglago sa ekonomiya nitong nasabing agricultural barangay dito sa bayan ng Dingalan. Ang barangay Paltek ay dito sa opisyal ay bilang umano sa mga lugar dito sa bayan ng Dingalan sa Aurora na sagana sa agricultural at aqua produce. Kaya napakahalaga sa mga residente dito ang maayos na kondisyon ng kanilang access road. May kabuang 28 access road projects ang ahensya dito sa lalawigan ng Aurora. Ayon dito kay Buen Consejo na nagsimula pa noong 2021 hanggang 2023. Mula dito sa gitna Luzon, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impilang May Todo Lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pa pong report. Isang daang kabahayan sa Mandurriao nasunog. Alamin natin ang report mula sa 89.5 DWIC News FM Western Visayas, Richard Bertuso. Richard, go! 55 bahay ang ganap nang nangyari ang sunog sa Zone 1 sa Old Airport Distrito ng Mandurriao kahapon ng maga hanggang alas 3 ng hapon kahapon. Nakapagtala ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO ng 150 na pamilya o 420 na individual ang lumikas. Tinatayang nasa 2.1 milyon ang pinsala sa ari-arian, sabi ni Fire Officer 2 John Virano, investigador ng Bureau of Fire Protection. Sumiklab ang sunog bandang alas 7:48 ng umaga at idineklara ang fire out bandang alas 9:01 ng umaga. Sinabi ni Virano na mabilis kumalat ang apoy dahil karamihan ay gawa sa light materials. Pansamantalang sumilong ang mga residenteng lumikas sa Mandurriao Elementary School. 50 silid-aralan ang ginawang evacuation center. Ani Principal Mila Idrosolano, ang mga klase ay nanatiling walang tigil. Paglilinaw niya, simula kahapon ng hapon, nabigyan ng CSWDO ang mga apektadong residente ng pagkain mula sa community kitchen, 8 sako ng bigas, 300 canned goods, 100 na bote ng mineral water at kitchen hygiene at sleeping kits. Halos 2 taon na ang nakalipas noong Marso 11, 2022. Naabo ang 66 na bahay sa Barangay Old Airport. Tinatayang 107 na pamilya ang nawalan ng tirahan. Mula dito sa DWIC News FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tuloy mga balita sa Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isa pang report. 5,000 kilos na talaba. Wow! Hahanguin para sa talaba, ihaw-ihaw sa Alaminos. Baka festival ito, ha? Di ba festival ito? Baka festival ito, yung talaba festival. Alamin natin. Alamin natin. Mula sa 89.3 DWIC News FM Northern Luzon, mula kay Ate Susan Yadaw. Ate Susan, go! Mula sa dating 130 grills, ginawa na nila itong 250 grills na ilalatag ang mga ihawan sa kahabaan ng Quezon Avenue poblasyon na tinatayang may habang 200 meters. Ang talaba ihaw-ihaw ang isa sa inaabangan sa Western Pangasinan dahil tanging Alaminos lang ang nag-iihaw ng talaba sa kanilang kalutan. Sa Alaminos din ang gagaling ang malalaking talaba na mabibili sa lalawigan. Mula sa DWIC Dagupan, ito si Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Nakatikim na ba kayo nun? Ako, alam nyo sa amin, mga taga-Pangasinan kasi, yung talaba na yan, minsan di na namin niluluto yan. Diretso na yan. Sige, isa pa ang report. Groundbreaking ceremony sa bagong Super Health Center sa lalawigan ng Guimaras. Groundbreaking nila ngayon. Alamin natin ang report mula sa 89.5 DWIC News FM Western Visayas. Richard Bertuso, nagbabalik si Kuya Richard. Go!
Inilatag ng pamalaang panalawigan ng Guimaras at ang Department of Health, Centers for Health Development Western Visayas ang pundasyon para sa isang Super Health Center sa Barangay Cabalagnan, Nueva Valencia, Guimaras. Sa groundbreaking ceremony noong Pebrero 29, 2024 ay minarkahan ang pagtatatag ng pangalawa sa naturang pasilidad sa isla na aayon sa agenda ng pag-unlad ni Governor G.C. Ramanaba. Western Visayas Director Adriano P. Subaan ang kahalagahan ng kaganapan. Ang groundbreaking na ito ay makatutulong upang makamit ang ibinahaging pananaw na ang lahat ng mga Pilipino ay dapat nakabilang sa pinakamalusog sa Asya sa 2040 at magsasalita para sa paghahatid ng mga dekalidad na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Ang Super Health Center ay pagsasakatuparan ng matagal ng mitiin, lalo na sa katimugang bahagi ng bayan ng Nueva Valencia Mayor Attorney Paul Vincent de la Cruz. Ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan ay mapupuntahan ng kanilang mga mamamayan sa malayong barangay. Dinisinyo para pagsilbihan ang mga residente ng 6 na coastal at island barangays. Ang sentro ay magpapagaan din sa karga ng pasyente sa Rural Health Unit ng Nueva Valencia ng lokal na pamalaan upang mapahusay ang paghatid ng serbisyo. Nakatanggap ng komendasyon ang proyekto mula kay Congresswoman Maria Luciel L. Nava na pinuri ang papel ng inisyatiba sa pagdadala ng dekalidad na pangangalagang pangkalusugan sa mga lugar na kulang sa serbisyo ng Nueva Valencia. Inaasahang ang bagong pasilidad ay hindi lamang maglalapit sa pangangalagang pangkalusugan upang suportahan din ang Dr. Catalino Gallego Nava Provincial Hospital sa pamamagitan ng paghawak ng mga minor de edad na kaso mula kay Congresswoman Maria Lucel L. Nava na pinuri ang papel ng inisyatiba sa pagdadala ng dekalidad na pangangalagang pangkalusugan sa mga lugar na kulang sa serbisyo ng Nueva Valencia. Mula dito sa DWIC NOS FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pa pong report. Isang high-value individual nasakote sa isinagawang drug buy-bust operation sa Naga. Alamin natin mula sa 95.1 DWIZ News FM South Luzon, Naga. From Ling Rodriguez. Ling, go, Ling! Nasa kote ng Naga City Police Office katuwang ang iba pang operatiba ng gobyerno sa isinagawang drug buy-bust operation sa isang high-value individual kaninang alas 3 ng madaling araw sa Barangay Cararaya, Naga City dito sa Camarines Sur. Ayon sa ulat, ang suspect ay isang lalaki, 53 years old at residente ng nasabing barangay. Nabili ng pusher buyer ang isang sachet na pinaghihinalaang shabu na tinatayang nasa 13,000 pesos ang halaga. Bukod dito, na-recover rin sa suspect ang 10 sachet na pinaghihinalaang iligal na droga na tumitimbang ng 50 gramo at may market values na 374,000 pesos. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang nasabing suspect para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa 95.1 DWIZ News FM South Luzon, Naga, Ling Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala sa balitang pampalakasan, Taguig City Generals na first blood ang Game 1 ng NBL Chairman's Cup Finals. Sports News mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Umpisa pa lang, dapat tapos na kaagad. Yan ang mensahe ng coach at naging motivation ng Taguig City Generals matapos nila talo ang ng National Basketball League o NBL Finals kontra sa Camsur Express. Ang final score, 88-81 na. Matatandaan na Camsur lamang ang tanging kupunan na nakatalo sa Taguig noong elimination round. Pinangunahan ni Larry John, the Junior Defense Minister Mayo ang Taguig na gumawa ng 20 points, 9 rebounds, 5 assists at 4 steals, kung saan ang 11 points niya rito ay mula sa first quarter. Ayon sa kanya, kahit papaano nakabuti rin ng pagkatalo nila sa Camsur noon dahil ito ang gumising o nagsilbing wake-up call sa kanila para mas magpursige pa. Ngayong araw ng Miyerkules, target ng Generals na makuha ang Game 2 upang magkaroon ng 2-0 advantage sa Best of 5 series ng Finals. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph.
Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Mahigit 100 empleyado na wala ng trabaho sa pagkawala ng noontime show na Tahanang Pinakamasaya. Hindi na pinakamasaya kung sarado na. Parang ganun eh. Okay, alamin muna natin yung detalye mula sa Showbiz Report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, umabot sa mahigit 100 empleyado ng Tahanang Pinakamasaya ng Tape Inc. ang nawala ng trabaho na magsara ito noong weekend. Ang 137 empleyado ng Tahanang Pinakamasaya ang naiwan ng Itbulaga ni na Tito Vic at Joey na magkaroon ng falling out sa pagitan ng tatlo at ng Tape Inc. dahilan para kumalas ang mga ito at magsampa ng kaso. Ilan sa mga production staff ng original Itbulaga ang sumama sa trio habang may iba namang nanatili sa tape. Hanggang ngayon ay wala pang update ang mga namamahala ng Tape Inc. kung may bagong papasokang trabaho ang kanilang mga empleyado na nawala ng trabaho. Isa sa dahilan ng pagtatapos ng Tahanang Pinakamasaya ay ang patuloy na pagbagsak ng ratings nito kung kaya't hanggang March 7 na lamang ang nasabing programa. Ngunit simula noong Lunes, puro replay na ang napapanood sa Tahanang Pinakamasaya. Hanggang December 2024 pa sana ang usapan ng GMA at ng Tape Inc. pero nagdesisyon na ang producer ng Tahanang Pinakamasaya na tapusin na ito. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama. Patamaan natin ang mga dapat tamaan na yan. Ang ating patama quote for today ay, be proud of yourself kasi marami kang kinaya na hindi alam ng iba. Ayan. Minsan, ang inaalala natin, yung mga problema natin before, nagto-throwback tayo, kinukwento natin, di ba? Gaano kahirap ng ganito, nahirapan ako noon. Pero alam mo, maraming point sa buhay mo na marami kang nalagpasan na mahirap. Oo, marami kang nagpatagumpayan o natagumpayan na mga parts ng buhay mo. Minsan nakakalimutan mo yon. At ang iniisip mo, yung masakit na part palagi na hanggang ngayon ay kinukwento mo, kinakalat mo. Dapat ang ikalat mo kung kailan ka naging successful. Oo. Kasi pag nalaman nila kung saan ka naging successful, doon ka nila pagkakatiwalaan. At minsan yung tiwala na yan ay nagiging negosyo. Totoo yan. Minsan sa sobrang kwento natin, nalampas ako yung ganito, nanalo ko sa ganito, nag-iisip ngayon yung kausap mo. Pagka meron siyang kausap, sino ang magaling sa ganito, maalala ka niya. Pupunta sa iyo yung tao. At syempre, wala nang libre ngayon. Di ba? Wala nang libre ngayon. Lahat may bayad na. Di ba? Kung saan ka magaling, maningil ka. Okay, bago tayo magpaalam, teka muna. Happy birthday kay sa Dimalanta Regalario. Happy birthday. Si Lawrence ay taga Home Radio 97.9. Yan, happy birthday. Nakalib yung mama eh. Oo, nakalib. Ayaw man libre. Maraming salamat, Pilipinas. At yan po ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.